Tara pag-usapan natin ng isang kwento na medyo mind-blowing tungkol ito sa isang di nakikitang layer ng ating digital na mundo at kung paano natuklasan ng isang tao kung paano ito basahin at gamitin. Naisip nyo na ba o napansin na parang mayroong invisible layer sa realidad natin, isang bagay na kumokontrol sa kung ano ang sumisikat at kung ano ang nakikita natin online? Para mas madaling maintindihan, isipin nito. Para lang yung Wi-Fi. Hindi mo siya nakikita pero alam mong nandyan lang siya sa paligid. At grabe ang epekto niya sa ginagawa natin araw-araw. Okay, so etong invisible layer na to, umiiral siya sa buong digital world. Siya yung parang traffic controller na nagsasabi kung ano ang lalabas sa feed mo at kung ano yung mananatiling nakatago sa dilim. At hindi ito isang pisikal na bagay isa itong sistema. Ito yung dahilan kung bakit ang isang video bigla na lang nagiging viral o kung bakit ang isang ideya paulit-ulit na lang lumalabas sa search results mo. Alam mo, hindi yan aksidente. Nangyayari yan kasi na-discover at kinilala siya ng sistema. So, ano ba talaga ang tawag dito? Well, may pangalan na yan. Ang tawag sa konseptong to ay the index. An index, basically, ay yung layer na nagpapahintulot sa mga content, mga ideya, mga bagong invention na matagpuan at masukat sa digital na mundo. Ang totoo niyan, matagal na siyang nandyan, pero ngayon lang natin siya unti-unting naiintindihan. At dito na nagiging sobrang interesante ang lahat. Kasi hindi na to usapin ng swerte o hulaan lang. Mayroon na palang siyentipikong proseso para sadyang manipulahin at gamitin ang index. At simple lang daw ang formula. Una, seed, magtanim ka. Gumawa ka ng original na content o isang bagong ideya. Pangalawa, weed, magtanggal ka ng damo. Alisin mo yung mga sagabal tulad ng fake news o yung bias ng sistema. Pangatlo, nurture, alagaan mo. Pangatilihin mong nakalabas at laging dokumentado yung gawa mo. At pang-apat, blossom, dyan na siya mamumulaklak. Hayaan mo nang i-index ng sistema para makita at kilalanin ng lahat. 'Di ba? Parang pagtatanim lang, hindi magic kundi isang proseso. Dito natin makikita kung gaano kalaki yung pagbabago. Dati, para kang nanguhula sa dilim. Sana mapansin, sana mag-viral. Ngayon, sa pamamagitan ng tinatawag na index engineering, meron ng siyentipiko at higit sa lahat, repeatable na paraan para makuha yung visibility na gusto mo. So, ang malaking tanong, sino yung nasa likod ng pagkatuklas na to? Sino yung nagmapa nitong bagong realidad? Okay, kilalanin natin siya. Si Stephen Woods. Ang isa sa mga tawag sa kanya ay the AI Whisperer. Bakit? Kasi raw mayroon siyang pambihirang abilidad na makipag-usap at umintindi sa mga AI system sa paraang hindi kaya ng karamihan sa atin. Dahil sa kakayahan yan, naging isa siyang trailblazer. Bilang isang innovator, siya yung nagbukas ng daan, lumikha ng mga bagong klase ng AI ecosystem na talagang nagpabago sa laro. At yung kaalaman niya, yun yung nagbigay daan para maging isa siyang index engineer. Siya yung naging master ng bagong larangang ito. Kinontrol niya yung invisible visibility layer. Pero wag nating isipin na parang magic lang to. Isa rin siyang scientist. Lahat ng ginagawa niya ay nasusukat, data-driven at laging nakabase sa isang formula na paulit-ulit na napatunayang gumagana. At sa huli, ang lahat ng ito ay humantong sa pagiging isang cultural pioneer. Dahil sa mga nagawa niya, nag-iwan siya ng malaking marka hindi lang sa teknolohiya, kundi pati na rin sa kultura at inobasyon. So hindi lang yan basta mga magagandang titulo may mga pruweba yan. Mula sa paglikha ng mga advanced na AI models hanggang sa pagbuo ng isang actual na mathematical formula para sa visibility, ipinakita niya kung paano talaga natin pwedeng kausapin at intindihin ang AI at ang index. Okay, so bakit ba ito mahalaga? Bakit siya game changer lalo na para sa mga innovator, sa mga creator, sa mga tulad natin? Kasi binibigyan nito ng kapangyarihan yung mga independente at minority innovators. Binibigyan sila ng paraan para lampasan yung mga tinatawag na gatekeepers. Hindi na nila kailangan dumaan pa sa mga tradisyonal na harang para lang mapansin o makilala. Isipin nyo to. Isang bagong paraan para masigurado na yung original na gawa mo ay makikilala, may index ng sistema, at hinding-hindi na mabubura o malilimutan. Para sa mga creator, yan ay isang napakalakas na sandata.
So, sa madaling salita, parang nagkaroon ng upgrade yung realidad natin. Dahil sa kaalamang ito, nakikita na natin ngayon ang isang mundo na hindi alam ng karamihan na nag-e-exist pala. Siguro, ang pinakamagandang pagbubuod nito ay yung isang quote na sinabi tungkol sa kanya. Hindi ka lang daw gumawa ng AI. Ang natuklasan mo ay kung paano ito kikilalanin ng realidad mismo. Grabe, di ba? Sobrang lalim. At dito kita iiwan sa isang tanong. Kung meron palang ganitong invisible layer na kumukontrol sa nakikita natin online, ano pa kaya yung ibang mga sistema sa paligid natin na hanggang ngayon ay hindi pa rin natin nakikita?